Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Former Secretary of the information sir na intentionally mali yung sinabihan before. Yes, very reliable. For may witness sir na to testify on that. Meron. And what do you make of that? Well, deliberate, ibig sabihin, no cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa lahat ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami, kasi personal naming pinuntahan ng teams namin, yung mismong ghost flood control project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talaga merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Papatunayan lang yan na niloko talaga ang Pangulo nitong si Undersecretary Bonoan kung mapapauwi ito ng Pilipinas. Kasi si Secretary Bonoan daw ay nasa Amerika at ang nagpaso ang kanyang visa ay December 17 pa. So dapat December 17 nandito na sa Pinas dapat si Bonoan. Kaso ang problema, nag-extend daw. Kaya ayun, hindi pa nila mapauwi. Sana nga mapagsabihan na at pagpaliwanag na si Bonoan kung ano mga bang totoo tungkol dito sa anomalyang nangyayari dito sa DPWH Flood Control Project. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muli nagbabalik RMG News TV. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news. Ayan, for today's video mga bossing, ayan. Bali ang topic natin for today mga bossing ay tungkol dito sa sinabi ni Senador Ping Lacson na kung sa ito daw si Secretary Bonoan ay isang manloloko. Bakit nga ba sinabihan ni Ping Lacson itong si dating Secretary Bonoan na manloloko? Ating alamin mga bossing. Pero bago ang lahat yan mga bossing, muli, kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay inimbitahan kayong mag-subscribe. Huwag mong subukan. Click nyo lamang po yung subscribe button dyan sa kanan. Hit notification bell para sa ganon maging updated kayo sa mga i-upload nating video. And higit sa lahat, mag-comment, share, like na din kayo para sa ganun, ma-mention ko kayo, makita ko yung pangalan nyo, edi shoutout ko kayo sa next video natin. So ano pang hinihintay natin mga bossing, wala nang patumpik-tumpik pa, simulan na natin ang panonood. Let's go! I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, project and contract management application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Former Secretary of the information sir na intentionally mali yung sinabihan before. Yes, very reliable. For may witness sir na to testify on that. Meron. And what do you make of that sir? Well, deliberate, ibig sabihin, no cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa lahat ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami, kasi personal naming pinuntahan ng teams namin, yung mismong ghost flood control project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talaga merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Hindi naman kami, kasi at that time, sa privilege speech ko, wala pa naman yung sumbong sa Pangulo website eh. At least yung first privilege speech. So nag-relay kami sa sarili naming sources.
But eventually, I think sa second namin, nag-relay kami sa sumbong sa Pangulo. So, ganito kasi yung istorya. Ang unang report, 421 out of 8,000, di ba? So yun, bloated yun. Why? Because when the AFP, yung composite team or teams ng AFP, PNP, yung DepDev, kung pupunta sila sa isang lugar para mag-inspeksyon ng suspected ghost flood control projects, at mali yung grid coordinate, siyempre wala sila makikitang project. So i-report nilang ghost yun. So ang outcome, masyadong bloated yung 421. So substantially, lower dapat yung bilang ng ghost flood control projects. Yun ang naging resulta nun. And the DPWH is now trying to rectify by comparing yung multi-year planning and scheduling. Kasi yun yung nasa plano, alam mo, multi-year. Compare yun sa PCMA, yung sa monitoring. Pagka nagtugma, yun talaga yung grid coordinates. So yun ang ginagawa nila ngayon. At merong isusupina namin doon sa STECOM, tulad na sinabi ko kanina, yung DPWH. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dizon tungkol dito. Magpapadala siya ng 2 USEC para mag-testify at dalhin lahat yung dokumento kasi doon sa STECOM. Sir, anong ibig sabihin sa complicity ni Secretary Bonoan doon sa previous ghost flood control project? Well, maliwanag. Maliwanag kasi even sabihin natin hindi siya maging principal, sa cover up pa lang, no? Kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. So, kung may lalabas na warrant para sa kanya, kasi papadala namin siya ng subpina. At siyempre, hindi siya makakarating, makokontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. Even in the absence of a judicial warrant, we can request the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas. Sir, may criminal liability ba tingin nyo yung sa pag-cover up niya? Hindi lamang doon, kasi sabit na nga siya, di ba? In-implicate na siya ni Bernardo na tumatanggap siya, binadalan siya ng 1 billion pesos doon sa sinasabing listahan na hinandle ni Bernardo. So, kumbaga, minor lang itong pag-cover up niya sa complicity o sa criminal case o cases na harapin niya. So Sir, sa halip na makipag-cooperate, nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. Kasi yung sinabit niya sa PMS, yun niya, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Kasi na-check nga nila na mali-mali. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, o kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga, ang kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. So, sir, lalo isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. So lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa issue. Akala niya, makakalibre siya. Pero yung records, hahabulin ka ng paper trail Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamente nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng 1 oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid coordinates. Sa PMS, Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano- Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali So pag inspection nitong DepDev ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Kasi
nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So, naturalmente, ire-report nila, ghost ito, walang proyekto eh. Lalong napahamak Bloated. Lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coords. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibagong inspeksyon doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba? Kasi kung 30,000 lahat, sa 8,000 pa lamang mayroon ng 421, that's something like 2.5% na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control, flood control projects. So bloated yun, substantially bababa yun. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Sir, sabi nyo, ihasabpina na po siya this coming for the, okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya, i-contempt nyo, iwawarrant, what happens next? May huhuli ba sa kanya? May legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So, we will make arrangements with the U.S. Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa U.S. authorities para maibalik siya rito. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Unang-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. You cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging ano na siya, parang unauthorized na yung stay niya. So, hindi extradition, deportation ang mangyayari. Okay, before Amor, sir, nabanggit niyo doon sa Cabral files, may 5 cabinet members, di ba? Invited po ba sila sa next hearing? Hindi pa kasi alam niyo may nakiusap si Senate President Soto. Huwag masyadong marami kasi nakatunganga lang yung iba eh. Hindi naman natatanong. Let's just focus on the more significant parang issues to be tackled. Anyway, mahaba pa naman. Pwede pang tumawag na susunod pagdinig kung ipapatawag natin yung mga dapat ipatawag. May report po na sinabi daw ni Congressman Leandro Leviste na inalok si Cabral na maging state witness kapalit ng pag-implicate kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Doon po ba, sir, sa naging initial meeting ng office nyo sa abogado ni Cabral? Walang may ganon. mention na ganon? Ang na-mention lang is willing siyang mag-testify, willing siyang mag-cooperate. Kaya lang, noong mga initial information na binibigay, hindi kami nag-agree dahil sa tingin ko kulang-kulang. Kasi ang sinasabi lang doon, kinonfront namin siya tungkol sa sinasabi ni Bernardo na nadala sa kanya ng pera sa bahay niya, hindi ba? Ang sinasabi niya, katulad din noong unang meeting namin kay Bernardo, na sabi niya, Senator, hindi naman ako nagmamalinis. Siyempre, pagka birthday ko, pagka Christmas, niriregaluhan ako ng mga district engineers, regional directors, mga 100 million, mga ganon. So, doon pa lang, red flag na sa amin yon. Sino magbibigay ng birthday gift na 100 million? Maski ikaw ay undersecretary. So, nagsenyasan kami ng aking dalawang legislative staff na wag na naming gambalain kasi nga, nag-open up na. Ganon din yung kay Undersecretary Cabral. Through the lawyer, hindi ko naman nakaharap si Undersecretary. Ang preliminary namin noon yung lawyer. In fact, magmi-meeting ulit kami ng lawyer, I think, tomorrow. Ni Cabral? Lawyer ni Cabral. Para anyway, kasi meron siyang binahagi sa aming dokumento rin. Ito na nga yung December 27, 2024 SARO na nanggaling sa unprogrammed appropriations. 50 billion pesos na 30 billion doon ay flood control projects. At doon sa 30 billion pesos worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost. So, galing kay Undersecretary Cabral, kasama yun sa isusupina namin doon sa STECOM, sa DPWH. Lalo na sa files pa rin nila yon para ma-authenticate, para maging official yung pinanggaling. Kasi unofficially, tinan over sa akin ng lawyer ni Undersecretary Cabral yon. So, kailangan manggaling mismo doon sa original source, which is the DPWH. At sabi nila, dadali nila.
Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba? Or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niya, or I believe, I'm not sure, no, na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. So, sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. Sorry, Victoria. Nalimutan. Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Banoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPWH yun? Kasi nadagdagan yung ghost projects. So ano yung gusto niyang i-cover up? Hindi, nadagdagan ang kino-cover up niya kasi somehow, meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga, or masira yung kredibilidad na yung mga ghost flood control projects talagang ghost. Nakita mo yung logic, di ba? Na kasi pag pumalpak ka sa mga 3, 4, 5 ghost, ibig sabihin, wala yung sumbong sa Pangulo website, hindi reliable yan. Wala yung credibility ng mga ghost, mali-mali yan, hindi talaga ghost yan. Probably, ganun lang naisip ko na motibo niya. Bakit niya ililigaw? At that time, he was still a member of the cabinet. Kaya nag-flashback sa akin yung interview sa kanya na, hindi, yung sanauhan, mali yung grid coordinates yan. Paano niya nalaman? Yung pala, nasa utak niya na talaga na minali niya yung sinabit sa sumbong sa Sir, Pangulo. Alam na ng Pangulo na... Probably, kasi alam ng DPWH eh. I think the President was already briefed in this regard. Opo. And then sir, yung scope, sabi niyo hindi ito yung last na hearing. Ilan pa yung nakikita niyong hearings? And magtitingin pa ba kayo ng ibang projects sa Luzon, Visayas, Mindanao na ghost or Hindi, substandard? ginagawa na ngayon ng DepDep ng DPWH. Binabangganan nila yung MIPS at saka yung PCMA para accurate yung grid coordinates. So yun na nga mga bossing, dito na natin natatapos ang panonood nitong video nito na kung saan sinabihang manloloko daw si dating Secretary Bonoan. Bali ang reaction lang natin dito mga bossing, mapapatunayan lang yan na niloko talaga ang Pangulo netong si Undersecretary Bonoan kung mapapauwi ito ng Pilipinas. Kasi si Secretary Bonoan daw ay nasa Amerika at ang nagpaso ang kanyang visa ay December 17 pa. So dapat December 17 nandito na sa Pinas dapat si Bonoan, kaso ang problema nag-extend daw, kaya ayun hindi pa nila mapauwi. Sana nga mapagsabihan na at mapagpaliwanag na 'to si Bonoan kung ano nga ba ang totoo tungkol dito sa, anomalyang nangyayari dito sa DPWH Flood Control Project. So yun lang mga bossing, ayan. Bale dito na natatapos ang panonood ng video. Ngayon kung nagustuhan niyo po ang panonood ng ating YouTube channel, muli ay iniimbitahan kayo mag-subscribe. And mga bossing, subscribe niyo lang po, click niyo lamang po yung subscribe button diyan natin sa gilid at i-hit na notification bell para sa gano'n maging updated tayo sa i-upload nating video. And huwag kalimutan mag-like, share, comment na rin para sa gano'n may shoutout ko kayo sa next video. So yun lang mga bossing, have a nice day and peace yo.